I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Villalba Municipal Mayor Carlos Veloso, officials and employees of the National Irrigation Association, at ang tunay na guest of honor natin dito ngayong araw, ang ating mga beneficiary na farmer beneficiaries at saka yung mga irrigators association na siya talagang gagamit nitong ating bagong irrigation system. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, maayong maupay nga daw inyong natanan. Last time ako napunta rito was na April 15 pa yun. Kasama ko ang ilan sa ating mga kababayan, mga manggagawa, mga guro at ang mga punong guro. Ngayon naman ay natutuwa ako na makasama naman kagaya ng sinabi kagaya ng sinabi ng ating Administrator Sugitan, ang mga bagong bayani ng bansang Pilipinas, ang ating mga magsasaka at ang ating mga manggagawa. Dahil lagi ko namang, dahil sa aking pananaw, pag tinitignan ko ang ating lipunan, maliwanag na hindi maaring hindi tulungan ang ating mga magsasaka, hindi maaari dahil unang-una, kayo ang nagbubuhay sa aming lahat. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa sipag ninyo, kung hindi sa sakripisyo na dinadaanan ninyo, ay mahihirapan po ang buong Pilipinas na kami naman na nasa gobyerno, sabi sa paano natin pakakainin lahat ng mga kapwa natin Pilipino. Ay kaya naman umaasa kami at hindi lagi naman kayo sa harap ng hirap na maraming problema pagka nagkabagyo, walang tubig, late dumating ang mga input, hindi tumataas ang ngayon, lalo na ngayon, tumataas ang presyo ng fertilizer. Ay kaya naman lahat yan kailangan yung harapin, ngunit hindi kayo umaatras at kahit papano ay naipapakain ninyo ang lahat ng mga inyong kapwang Pilipino. Kaya kayo ang guest of honor, kayo ang bagong bayani. Alam nyo po, pinarami po namin itong mga ganitong klaseng irrigation system. Dahil nung pinag-aralan namin ng agrikultura dito sa Pilipinas, masyado tayong umaasa sa mga deep well para sa irrigation. Dahan-dahan, yung tubig dun sa ilalim ay nauubos din yan. Ngunit, tinignan din namin, pinag-aralan namin ng ating mga scientifico, ay tinignan nila yung surface water, yung tubig na nasa taas ng lupa, ay sapat naman. Yun lamang, kailangan ma-manage na mabuti. Ibig sabihin, pagka tag-ulan, kailangan maipon yung tubig at maipon na mabuti para pagka natigil na ang ulan, ay meron tayong tubig na gagamitin. Kasama na rin dyan ang nakakatulong ito, lalong-lalo na sa mga syudad, nakakatulong ito sa flood control. Ngayon, yun din, yung ginagawa ngayon ay linalagyan ng solar panel, yung mga ganitong klaseng sistema. At dito, ang surface area is 143 hectares. 143 hectares. Ang solar panel, kung makapaglagay tayo ng 100 hektarya, ay 100 megawatts din yun. Sayang din yun. Magagamit na. Lalong-lalo na ngayon ay humaharap tayo sa problema ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gera nga sa Middle East. At siguro naman ay babalitaan ninyo kaya naghahanap kami lahat ng paraan upang humiwalay ng kaunti sa mga epekto nitong gera at hanggang sa long term, hindi lang po para dito ngayon, para sa season ngayon, para sa susunod na planting season. Kung hindi, para meron tayong option, para meron tayong ibang makuhanan ng ating kuryente. Kaya isa sa project ng NIA
at saka DA, Department of Agriculture, ang nagbibigay ng yung bomba na binibigay namin sa inyo ngayon, puro solar powered na. Hindi na kami nagbibigay, 3 yata ang nailagay natin dito sa... may 3 na pala dito. Yun, solar power doon. Hindi na kailangan bayad para sa krudo. Para naman lalaki ang kita ng ating mga farmer. Kaya yan po ang aming ginagawa. Ito ay isang halimbawa ng malawakang proyekto sa buong Pilipinas. Itong Hibulangan ang coverage nito ay mahigit 2,000 hektarya ng sakahan ang matutubigan nitong ating project na ito. Mula sa isang ani, bawat taon, nagulat ako, isang lang pala ang planting dito. Ngayon, magkakaroon na ng 2. At may mga ibang lugar, kapag talagang maayos ang ating yung pag-manage natin ng tubig, baka pag 3 pa yung ibang lugar. Ibig sabihin, doon sa hektarya, sa labis sa 2,000 coverage na hektarya, ay 1,821 ang mga farmer beneficiaries na matutulungan nitong irrigation system na ito. At yan po ay ang ating mga ginagawa upang tiyakin na ang hanap buhay ng ating mga magsasaka ay mabuti-buti naman. Ngayon ay nahaharap tayo sa krisis dahil alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis, sumasama ang presyo ng lahat ng bilihin. At yan po ay aming inaalala dahil siyempre kahit papano, lalo na pagpalay ang pinag-uusapan, bigas ang pinag-uusapan, yan ang pinaka-inaasahan ng bawat Pilipino. At kaya ngunit hindi namin kinakalimutan na paano ang magiging pagbili ng palay galing yung farm gate price galing para sa ating mga magsasaka. At tinitiyak natin na ang pagbili, ang presyo na binibili para ng palay ay sapat naman para kumikita pa rin ang ating mga magsasaka dahil mahirap naman na hihingiin namin sa inyo na magtanim kayo, magsakripisyo kayo, alagaan ninyo, tapos sa kaduluduluhan yung palay ninyo, ang bilihan na umabot tayo nung ilang buwan nakaraan, umabot tayo hanggang 12 na binibili ang wet na palay 12 pesos. Ngayon, bumibili tayo dry palay hanggang 28 pesos, 23 to 28 pesos. Kaya't nakakasiguro tayo na yung mga magsasaka natin ay kahit papano ay may bawi naman. Para manon kayo rin, hindi lang kami ang pinapakain ninyo, ngunit na ipapakain ninyo ang inyong mga pamilya. At lalo na ngayon, itong season, may parating na, nandito na. Yung ibang lugar natutuyot na kailangan maging ito na tapat nga sa season, baka magka-El Nino, baka hindi tayo makakita ng ulan. Kaya importante na meron tayong ganitong klaseng sistema na nakapag-ipon ng tubig. At isa pang side benefit, yung hindi po natin inaasahan, itong ganitong klaseng lugar, lahat ng linagyan natin ng dam, lahat ng linagyan natin ng ganitong irrigation system, naging tourist destination. Dahil nga naman, kung titignan ninyo, napakaganda ni magpaseyo dito para konting break. At so siguro, yung local government, pwede natin tignan na mag-develop kayo rito, maglagay kayo ng concessionaire, kung ano, para may added income. Pwede natin bigay din. Sa mga irrigators association, sa mga farmer, kayo magpatakbo muna ng mga restaurant, mga kapihan dito. Anyway, maraming potential ito. Isa pang potential na tinitignan natin, hindi lamang yung solar power, hindi lamang yung tourist destination. Pag-aaralan, pasasample natin yung tubig dito at kung maaari, lalagyan natin ng fisheries. Para pag mataas ang tubig, maglagay tayo ng isda. Pagbaba ng tubig,
pagbaba ng tubig, pwede natin kunin yung isda tapos ipagbili. Meron na naman tayo mabuti yan para makatulong sa ating food supply. Kaya alam po ninyo, alam naman natin na ang pinakamahalaga na bagay sa ating mga magsasaka, ang pinaka-importante sa agrikultura ay ang patubig. Lahat ng ibang input, siyempre importante lahat, yung kung magandang variety, maganda yung may fertilizer, meron tayong pesticide. Ngunit kahit kumpleto lahat yan, pag mahina ang daloy ng tubig, pag kulang ang irigasyon, wala po tayong magagawa. Kaya ito po ang inuuna namin, tinitiyak namin na ang patubig ay maganda. At bukod pa ron, lahat ng tulong na ibinibigay natin sa ating magsasaka ay nandyan, in place ika nga, para matulungan kayong lahat. Para naman ay matiyak na ang ating mga magsasaka sa kabila ng inyong hirap, sa kabila ng inyong sakripisyo, ay meron naman kayong nakukuhang magandang hanap buhay. Namo, salamat sa inyong handatanan. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Wow, ang ganda guys. Woohoo, M-Goes. Hibulangan. Pinagkukunan lang po namin ng tubig, ma'am. Dito lang po yung sa river banks namin. Mayroon kaming sapa na galing sa bukid. So doon lang kami kumukuha ng tubig. Pero naghihintay kami ng ulan bago kami makapag-umpisa ng pagtatanim ng palay. May mga upperland din na hindi naabot ng tubig na galing sa sapa. Pwera na lang kung mayroon tayong water pump pero gagastos tayo ng malaki para lang makakuha tayo ng eksaktong ani. Malaking tulong po yung irrigation na to para sa aming magsasaka na instead na bibili kami ng krudo para sa aming water pump para mapatubigan namin yung palayan namin, nandito na yung irrigation para sa aming mga palayan para magtuloy-tuloy. Basta tuloy-tuloy lang ang hindi lang lalong humaba yung kumbaga yung masama ng panahon, yung El Nino, yung 3 bisis po na season ng anihan, kayang-kaya po dahil 3 to 4 months naman yung palay. So malaking posibilidad nga kaya naming makapag-product ng 3 bisis sa isang taon. Wow. Maraming salamat po sa aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa administration sa kasalukuyan sa biyaya na binigay niyo sa amin at sa paggawa ninyo sa amin ng magandang pangdagdag sa hanap buhay namin para magtuloy-tuloy ang aming mga pananim. Makaani kami ng malaki. Maraming salamat, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa irrigation kasi namin sa aming barangay, hindi kasi sapat yung patubig pag walang support na kagaya nito. Kasi yung sa asosasyon namin, lalo na pag tag-init, kahit 2 linggo lang ng sunod-sunod na init, yung patubig talaga namin is kukulangin. Kasi yung covered namin is 137.5 hectares. Tapos yung irrigation, maliit lang yung irrigation namin. Kasi ngayon mayroong balita na mag-El Nino. Itong dam na to, Hibulangan Dam niya, malaking tulong to para sa amin doon sa irrigation namin. Kasi makasupply to doon sa irrigation namin. Kumbaga, sa patubig namin, kung magkulang yung irrigation namin, ito yung susupport doon sa amin. Siguro, pwede na maging 3 cropping in 1 year kasi ngayon, 2 cropping lang kami sa isang taon. Pag ito'y tuloy-tuloy na talaga ang supply ng tubig. So, malaking posibilidad na pwede na gawin naming 3 cropping sa isang taon. Sir President, maraming salamat sa dam na to na malaking tulong to para sa amin, sa lahat ng mga magsasaka. Walang ulan talaga. Wala. Hindi kami makapag-produce ng marami-raming harvest. Kung mag-operate na ito at supply ng tubig ay medyo malakas, makakadagdag kami. Kasi dati 2 lang. Pag magkasabay lang, magkakasynchronize lahat ng mga magsasaka doon sa baba na binipiti dito na sa irrigation na ito, pwede na kami ng 3. Lumalaki rin ang kita kasi 3 beses ka na mag-harvest sa isang taon.
di madagdagan na ang kita namin. Nagpapasalamat talaga ako sa Pangulo. Kami doon sa baba, makaka-benefit na itong irrigation na ito para madagdagan naman ang kita naming mga magsasaka. Itong irrigation project na Hibulangan Small River Irrigation Project ay mayroong 1,821 na farmers beneficiaries. Wow. At mayroong 3 municipality ang makikinabang na Bilyaba, Matagob at Kalanga. Galing. So madadagdag dito, magkakaroon tayo ng production na 19 million kilograms of rice at kung ano mo sa per capita ng 3 munisipyo ay meron tayong 18 million na kilograms of rice. At mangyayari na magkakaroon pa tayo ng surplus sa 907,000 kilograms of rice. Itong irrigation na project na ito, pwede ito magkaroon ng aquaculture, tourism, pwede rin yung domestic supply. Kaya ngayon lang inanaugurate itong Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project dahil nag-imbak pa ng tubig right after na natapos yung struktura. And also, meron din mga minor rectifications doon sa mga facilities. Kaya yun din, ginawa din yon para mas lalong maging efficient yung pagpapadaloy ng tubig out of the dam. Kaya napili yung April as inauguration kasi meron tayong tinitignan na baka magkaroon ng negative impact yung El Nino. Kaya ang cropping dito ay mag-i-start ng August. So tinitignan namin na by that time makakapag-build up na ng water surface elevation itong reservoir natin in time para dun sa cropping season. Wow, ang ganda. Wow. Hibulangan. Yay! Thank you, Mr. President. Allah! Akala ko sabi ng mga DDS, walang project ang Pangulo. Ano yan? Diba? Tuwang-tuwa sila. Congratulations po. Hibulangan. Ang mga bagong bayani ng bansang Pilipinas, ang ating mga magsasaka at ang ating mga manggagawa. Kayo ang nagbubuhay sa aming lahat. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa sipag ninyo, kung hindi sa sakripisyo na dinadaanan ninyo, ay mahihirapan po ang buong Pilipinas. Ito ay isang halimbawa ng malawakang proyekto sa buong Pilipinas. Itong Hibulangan ang coverage nito ay mahigit 2,000 ektarya ng sakahan ang matutubigan nitong ating project na ito. Mula sa isang ani, bawat taon, magkakaroon na ng 2. At may mga ibang lugar, kapag talagang maayos ang ating yung pag-manage natin ng tubig, baka pag-3 pa yung ibang lugar. Itong season, may parating na o nandito na. Yung ibang lugar natutuyot na. Kailangan maging ito na tapat nga sa season, baka magka-El Nino, baka hindi tayo makakita ng ulan. Kaya importante na meron tayong ganitong klaseng sistema na nakapag-ipon ng tubig. Alam po ninyo, alam naman natin na ang pinakamahalaga na bagay sa ating mga magsasaka, ang pinaka-importante sa agrikultura ay ang patubig. Lahat ng ibang input, siyempre importante lahat. Yung kung magandang variety, maganda yung may fertilizer, meron tayong pesticide. Ngunit, kahit kumpleto lahat yan, pag mahina ang daloy ng tubig, pag kulang ang irigasyon, wala po tayong magagawa. Kaya ito po ang inuuna namin, tinitiyak namin na ang patubig ay maganda. At bukod pa ron, lahat ng tulong na ibinibigay natin sa ating magsasaka ay nandyan, in place nga, para matulungan kayong lahat, para naman ay matiyak na ang ating mga magsasaka sa kabila ng inyong hirap, sa kabila ng inyong sakripisyo, ay meron naman kayong nakukuhang magandang hanap buhay. Wow. See guys, yan ang ating mahal na Pangulo. Sabi ng mga DDS, wala daw proyekto ang Pangulo. Nakailang inaugurasyon yan na irrigation ng Pangulo. Oh my gosh, ang ganda ng... Abangan nyo yung mga proyekto ng Pangulong Marcos Jr. guys, sa iba't ibang lugar.
Hindi pa natin alam kasi surprise yan. Wow, hindi natin akalain na mayroon pala silang ganyan na may project pala ang Pangulo sa lugar na yan. Grabe ano? Antindi pala itong Pangulo na ito. Wow. Abangan po natin ang mga proyekto ng Pangulo at magagandang programa niya. Thank you guys for watching. See you again when we next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more. Follow and likes. Bye everyone.